Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay August 28, 2023, Lunes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 1, verses 1 to 5 and verses 8 to 10. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namumuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ngayon po ay panibagong linggo na naman at ang ating pong, kung matatandaan niyo po, nitong nung Sabado ay ating pong huling binasa ang aklat sa Lumang Tipan, ang aklat ni Ruth. Ngayon naman po ang Lunes ay nagsisimula tayo sa pagbabasa ng mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Unang sulat, so dahil meron po itong dalawang bahagi, dalawang sulat sa mga taga Thessalonica. So ang Thessalonica po ay siyang punong lungsod ng Macedonia o kumbaga capital city ng Macedonia, isang lalawigang Romano. At si San Pablo po ay nagtatag doon ng isang iglesia o simbahan matapos siyang dumaan o mamalagi sa bayan ng Filipos. At di nagtagal ay sinalungat siya ng ibang Hudyong naiinggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga hindi Hudyo. So, kaya po dahil dito napilitan siyang umalis doon at nagtuloy siya sa ibang bayan. At tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawa na si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Thessalonica. Medyo naman po, positive, kasi kung babasahin niyo po ito, parang pag binasa niyo ay nagbabasa ka ng isang liham, ng isang sulat. Kaya po ito yung sulat niya kina Pablo, Silas at Timoteo na naroroon sa Thessalonica. Ginawa niya ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano doon. Nagpapasalamat si Pablo dahil nabalitaan niya yung tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasama pa nila.
saka tinugon ang mga katanungan ng kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. So ito po yung nilalaman. Actually, maikli lang po ito, kayang-kayang tapusin, no, ng isang upuan lang itong sulat niya dahil 5 chapters lang po yung unang sulat at yung pangalawa naman ay 3 chapters lang. So ito po ay liham, sulat, at dito po ay kumbaga nasabi ko kanina, positive naman po yung nilalaman dahil nagpapasalamat, no? Laging nagpapasalamat si San Pablo sa kabutihan ng Diyos sa nangyayari ngayon sa simbahan sa Thessalonica. Bagamat wala na siya doon, ay napapatuloy yung pagpapalaganap at yung paghahangad ng mga tao na makilala kung sino itong Kristo, no? Siya po ay nagpahayag at nagtatag ng iglesia o ng simbahan sa isang bayan, no, ng mga Romano. So hindi sila mga Hudyo pero naging Kristiyano dahil sa ipinakita at ipinangaral ni San Pablo. Yan, huwa po sa pamamagitan din ng ating pagbabasa ng mga sulat na ito ay mas maniwala tayo at makumbinsi tayo tungkol sa ipinapahayag na pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.